hindi pa tayo bumabangon sa higaan natin, kumukonsumo na agad tayo ng kuryente. Bago man tayo umalis sa ating mga tahanan, nasigurado na natin na fully charged ang ating mga cellphones, laptops, tablets at kung ano pang kailangan nating gadgets. Kapag papasok naman tayo sa universidad, hindi pwede na walang kuryente kung hindi walang PowerPoint presentation ang mapapresent ni na sir. Ganoon na nga tayo naging depende sa kuryente. Isipin mo na nga lang na isang tao pa lang yan ha. Paano pa kaya yung iba pang mga Pilipino na gaya nating halos nakakabit na ang kuryente para tayo mabuhay? Sasapat ba ang energy supply sa bansa kung bawat taon tumataas ang bilang ng Pilipino? Mabuti naman at nabiyayaan din ng ating bansa ng mga likas na yaman na pwede nating pagkunan ng enerhiya. Tama ka dyan. Meron tayong yamang araw na pwede nating pagkunan ng solar energy. Meron din tayong yamang hangin na pinagkukunan natin ng wind energy. Gayun din, meron tayong yamang agrikultural na pinagkukunan ng biomass energy at yamang tubig na pinagkukunan ng hydropower energy. Lahat ng ito, pag pinagsama-sama natin, ay ang tinatawag na renewable energy. At ang kabutihan sa mga renewable energy na ito ay hindi sila nauubos kagaya ng ating langis at krudo. Ngunit, lagi nating nakakaligtaan na may isa pang uri ng renewable energy na hindi naman natin nakikita dahil nasa ilalim to ng lupa. Ito ang geothermal energy. Kaya halina, ating tuklasin ang init ng pagmamahal ni Inang Kalikasan mula sa geothermal energy. Ako si Ate Gina. At ako naman si Kuya Gino. At kami ang team Go Geo! Ano ba itong geothermal energy na to? Ang geothermal energy ay ang enerhiyang nakukuha natin mula sa init ng mundo. Masasabing renewable energy ito kasi hindi naman nauubusan ng init si Mother Earth. At hindi katulad ng ibang renewable energy, hindi lahat ng lugar sa mundo ay pwedeng gumamit ng geothermal energy bilang alternative source of energy dahil nakadepende ito sa lokasyon ng mundo. Kaya pinagpalang lubos ang ating bansa dahil nakalocate ang Philippines sa Pacific Ring of Fire. Ramdam natin ito dahil marami tayong mga bundok, bulkan, hot springs at iba pa. Tama ka dyan. At alam mo ba, partner, na ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamalaki ang napoproduce na kuryente o megawatts ng kuryente gamit ang geothermal energy. Di lang dahil dyan, partner. Sa tulong na din ng gobyerno, mas napalawak pa ang paggamit natin ng geothermal energy dito sa bansa. Narito ang Renewable Energy Act of 2008 or RA 9513 na kung saan pinopromote sa mga investors na magtayo ng mga iba't ibang mga planta para parami pa din ang produksyon ng renewable sources of energy. Ay, oo nga! Nakatulong din ang EPIRA or Electric Power Industry Reform Act of 2001 na nagsapribado ng iba't ibang planta ng NAPOCOR. At dahil dyan sa batas na sinabi mo at sa EPIRA, ang kabuuang enerhiya sa bansa ay merong kabuuang kontribusyon na 14.1% mula sa geothermal energy. According sa iniulat ng Department of Energy sa kanilang Philippine Energy Mix of 2015. Paano nakakakuha ng kuryente sa geothermal energy? Upang mas maintindihan natin kung paano nakakapag-produce ng kuryente mula sa geothermal energy, pinuntahan ng Team Go Geo ang isa sa mga matatagumpay na planta na nagpo-produce ng geothermal energy sa bansa, ang Macban Geothermal Power Plant sa Calauan, Laguna, na pinapatakbo ng Aboitiz Power Renewables Incorporated or APRI. Nakapanayam namin si Sir Gerald, ang facility manager ng APRI, upang ipaliwanag kung paano nagpo-produce ang Macban Power Plant ng kuryente. Paano po ba nagpo-produce ng kuryente ang Macban Power Plant? Yung planta namin, nakapag-produce siya ng kuryente from our turbines powered by steam. So, saan ba tayo kumukuha ng steam to power up those turbines? Isa mga possible sources ng steam ay yung underground water na nakita from magma na na-trap mula sa mga bato sa ilalim. Para makuha natin yung trapped steam, we drilled pipes we called production wells underground to a depth of 6,000 to 12,000 feet.
Kasamang na-harvest mula sa wells natin ay steam of course, hot water at some pollutants and particulates. Dadaan ito sa isang separator to separate the steam from the liquid. To purify our steam further, dadaan ito sa scrubbers to remove particulates. Saka palang papadaanan ng steam sa ating turbines. Ang planta na ito ay nag-ooperate na closed loop system. Ibig sabihin, kung ano yung kinuha natin, siya rin yung ibabalik natin. To do that, yung steam natin after passing through turbines ay palalamigin natin using cooling tower para maging liquid. Then ilalagay na natin ito sa isang reservoir kung saan i-re-inject ito papunta sa lupa. Yung hot water na na-harvest natin kanina from our separator, dala mo na sa binary plant para mix-up pa natin yung heat niya. Okay, tapos sama na rin siya sa i-inject sa lupa. Ganun pala tayo nagkakaroon ng kuryente mula sa geothermal power plant. Ang galing! Safe ba yan? Nakapanayam ng Team Go Geo ang Pollution Control Officer ng Macban Geothermal Power Plant na si Ma'am Geraldine upang malaman natin kung ligtas ba sa komunidad ng Kalawan ang operasyon ng nasabing planta. Ma'am, ano po ba yung mga waste na napoproduce nyo at paano nyo po nagtitigan? Ganito, may dalawang categories ng wastes na napoproduce ang planta namin. Yung una, yung non-hazardous wastes, which is yung mga nakikita sa offices namin, tulad ng paper, plastic. Tapos, sinesegregate namin siya efficiently. Tapos, yung next, yung hazardous wastes na napoproduce sa operations namin. Tapos, isa doon yung hydrogen sulfide. Sumasama kasi yung hydrogen sulfide na ito sa steam at hot water na naka-harvest namin sa mga production wells namin. Kung hindi matitreat ang maayos at mapapapunta na lang sa hangin, mangyayari yung tinatawag natin na acid rain. Since pinapangalagaan natin ang kalikasan at ang mga tao dito, kailangan talagang bawasan yung hydrogen sulfide na ito. Monitored namin ng team ko at ng representatives ng LGU, NGO sa PNR yung H2S level sa emissions ng planta. Nag-set din kasi ng minimum levels yung DNR, which is yung 0.07 ppm from their Global Act. More likely, mababa din yung emissions kasi kung ano yung kinukuha namin, yun din yung binabalik namin. Tapos yung kung paano namin tinitreat yung mga water na i-inject namin sa lupa, ginagamitan namin siya ng caustic soda para ma-neutralize yung H2S. Tapos, ayun, overall kasi, mayroon kaming zero discharge policy. So, ganun yung pag-treat namin sa wastes. In terms of safety, mapapansin niyo na marami kayong pipes na nadaanan. Those pipes contain steam na pwedeng mag-leak sa community kung hindi tututukan, so monitor din namin yung pipes namin. From time to time, check namin yung thickness ng pipes using radiographs. Sa drinking water safety naman, since closed loop yung system namin, hindi namin napopollute yung underground water ng community. Pero to increase safety, I believe meron naman silang sariling water system. So, Mabuti na lang at hindi naman talaga gaano nakaka-apekto ang operasyon sa Macban sa mga kalapit nitong komunidad. Nakausap din ng team ang isa sa mga nakatira malapit sa Macban Geothermal Power Plant kung naapektuhan ba talaga sila ng operasyon ng planta. Sino yan? Hello po, magandang araw po. Ano yun? Ito lang po sana yung pamamahay katabi yung power plant. Hindi po ba kayo Yung Macban Geothermal Plant, yung gumagawa ng kuryente, ay naku, hindi ining. Actually, dahil dyan, nagkatrabaho yung mister ko. Naging guard siya doon. Hindi siya nakapag-aral Kahit yung mga kapitbahay namin, nagtatrabaho din dyan. Marami nabigyan ng trabaho yan. Ay, pati yung anak ko, kolehiyo. Ngayon, first year. Mahirap magpa-aral, alam mo yan. Pero napag-aral siya ng abortive. Scholar siya dyan. Tapos,
Alam ko rin, pagkakaalam ko, yung Aboitiz, nabibigay yan ng pondo sa mga munisipyo, sa mga barangay. Ay, kasi yung tito ko nga pa nakagawa, yung tito ko, yung siya nagtatrabaho, tapos yung mga fundraising activities, naku, nakikilakas talaga sila doon. Malaking tulong yan. Uy, tumasok ka nga, nagluluto ako, tara. Hindi, okay lang, tara na. Mabuti naman kung ganun. Nakatulong na nga ang Macban Geothermal Power Plant sa pagpapataas ng kuryente sa bansa gamit ang clean energy. Nakakatulong pa sila sa komunidad. Ang galing! Tunay ngang nadarama natin ang init ng pagmamahal ni Inang Kalikasan dahil sa geothermal energy. Sana sa mga susunod pang panahon, mas marami pa ang mag-produce ng mga renewable energy dito sa ating bansa para mapangalaga ng ating kalikasan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming programa. At lagi nating tatandaan na ingatan natin ang ating kapaligiran dahil ito na lang ang meron tayo sa ating kalawakan. Muli, ako si Ate Gina. At ako naman si Kuya Gino. Kami ang Team Go Gio! Paalam!